Pinag-aaralan namin ang aklat ng Genesis at mayroon kaming dalawang pag-aaral ngayon. Ngayon, ang pangalawang pag-aaral sa Miyerkules. Gusto ko sanang basahin ang buong kabanata, Kabanata 1, mga talata 1 hanggang 36, pero mga talata 8 hanggang 15 lang ang binasa natin. Ito ang simula ng kanilang listahan ng mga pag-uusapan pagkatapos nilang makapasok sa lupay ng Kanaan. Pero tingnan natin ito mula sa isang perspektibo. At gusto kong itanong sa iyo, naisip mo na ba ang iyong relasyon sa Diyos? Kung pag-usapan ang papel ng Diyos sa iyong buhay, at ano ang papel mo sa relasyong iyan? Ano ang tungkulin ng Diyos at ano ang iyong tungkulin? Madalas, malabo na lang nating maisip na hindi naman talaga natin naisip ang papel ko. Iniisip lang natin na ang papel ng Diyos ay bigyan ako ng magandang buhay, bigyan ako ng mga pagpapala, at tulungan ako kapag humihingi ako sa Kanya. At hindi mabuting Diyos kung ako ay mapapahamak o dumaranas ng mga kahirapan. Kaya ang tungkulin ng Diyos ay bigyan ako ng mabubuting bagay, tama ba? Oo. At kaya, at saka, kapag nagtatrabaho ka, lalo na kung ikaw ay nasa linya ng negosyo o nasa lipunan, nagtatrabaho sa isang kumpanya, gusto kong itanong sa iyo, maraming beses, hindi ko alam kung ano ang mas mahalaga sa iyo. Mas mahalaga ba ang paraan o ang resulta? Resulta? Mas marami ang resulta, basta't ikaw magkaroon ng resulta kung hanggat umunlad ang iyong kumpanya, kumikita ka, hanggat sa huli nasa plus ka, hindi nasa minus. Pero sa buhay mo, may isang bagay na talagang mahalaga sa iyo pagdating sa relasyon mo sa pamilya o sa buhay pag-ibig mo. Pareho lang ba iyon? Mga resulta o paano ka nakarating sa episode? Naranasan mo na bang sumakay sa kotse na iniisip ng driver na basta makarating ka sa Seoul o basta makarating ka sa destinasyon? Kung paano ka makakarating doon, ang mga paraan, ang daan na tatahakin mo, hindi mahalaga. Basta't maihatid kita doon. Naranasan mo na bang sumakay ng kotse na ganun ang iniisip ng driver? Hindi ako yung tipong tumatawa ng malakas. Ewan ko ba? Maaring medyo magkaiba ang paraan ng pagpunta mo roon. Maaring mas matagal ka, baka mas magaspang pa. Sa madaling salita, sa sipi ngayon, sa Kabanata 1, balikan natin at basahon ang mga bersikulo 1 at 2. Ngayon ay nangyari ito pagkatapos ng pagkamatay ni Josue. Nalaman na natin ito noong nakaraang pagkakataon. Karon, aniya na ang mahimayaong sinugdanan sa pagpangdaog ug pagpanakop, ug sa pagkatinuod, gihatag na gayud sa labing gamhanan nga Dios ang mahimayaong katapusan alang kanatong tanan. Dili ba kamo muuyon ni ini karong panahona? Ito ay an ingon man sa pagtuo. Kung mituo ka kang Hesus, sa ulahi nasayod ka mudaog ka. Sa huli, alam mo, makakarating ka rin sa langit. Ngunit ang proseso sa pagitan. Sinabi ni Jesus, "Ako ang Alpha at ang Omega." Ano ka ba? Ano ang papel mo? Sabi niya, "Gagampanan ko ang papel ng simula at ng wakas." Ano ang papel mo? Proseso? Ang proseso? Siyempre, Sharia rong ang proseso. Pero may papel tayong kailangan gampanan. May mga taong nagsasabi, hindi, itinadhana na ng Diyos ang lahat ng bagay at siya ang gumawa ng lahat na gawain. Hindi, tayo talaga ang mga taong may katawan, kamay at paa, hindi ba? At may papel tayong kailangan gampanan doon. Hindi tayo ang magdesisyon, siya ang magdesisyon. At napagdesisyon na niya, ibibigay ko sa iyo ang kamay na iyan.
at ibinigay ko ito sa iyong kamay at kinuha mo ito. Pero paano? Ginagawa ba ng mga Israelita ang gawaing ito at tinutupad ang kalooban ng Diyos? Ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng isang tipan. Sinasabi sa ato ng Diyos kung ano ang magiging kalagayan nito sa huli. Ngunit, paano natutupad ang tipang iyon sa atong buhay? Kaya naman kadalasan, sa atin buhay pananampalataya, tinatanggal lang natin ang gitnang bahagi at tinatanong na lang natin, sa huli, tama ba iyon o mali? Maraming tao ang pumupunta sa akin, marahil hindi mula rito, para lang maging ligtas. Maraming tao ang lumalapit sa akin at nagtatanong, Pastor, tama ba na gawin ito o hindi? At iyon ang naglalagay sa akin sa isang napaka-awkward na sitwasyon. Nainis ako kapag nasa mahirap na sitwasyon ako. Tama ba o? Dahil sa palagay ko ay naibigay ko na ang halimbawang ito dati. Tama ba o mali ang manigarilyo? Dahil hindi sinasabi ng Biblia na huwag manigarilyo. Iniwasan ko ang anumang konteksto sa buhay. O ikaw? Ano ba ang dapat kong sabihin? Alam kong kapag sinabi kong mali, mapupunta ka rin sa impyerno tulad namin. Hindi ka napupunta sa simbahan namin. Kaya kailangan kong sabihin, kadalasan, ang sinusubukan kong patunayan sa iyo rito ay madalas na humihingi tayog mga ideal na sagot. Nabubuhay tayo para sa isang ganap na sagot. Hayaan mong itanong ko ito sa iyo. Sa tingin ko, nasabi ko na ito dati. Kasalanan ba para sa isang buksingero o isang atleta, isang napakalakas at malaking atleta na kumain ng 3 kilong karne? Kasalanan ba ito? Hindi. Kasalanan ba para sa isang estudyante ang manood ng 3 pelikula sa isang gabi? Kasalanan ba ito para sa dili Kristiyano miinom og 2 ka botilyang vodka na kuyapan og wala na makamata pagkasunod buntag? Kasalanan ba ito? Tama? Kahit ang mga Kristiyano ay ginagawa iyon, hindi ba? O kasalanan ba para sa mga hindi Kristiyano na gawin iyon? Ngayon, hayaan mong itanong ko ito sa iyo. Kung ang isang atleta, bago ang laban, noong gabi bago ang laro, ay kumain ng 3 kilong karne at madidiskwalipika dahil sa sobrang timbang niya. Parang buksingero. Madiskwalipika siya. Kasalanan ba iyon o hindi? Hindi ako nagtatanong mula sa pananaw ng Biblia. Para sa buksingero na iyon. Para mapantayan ang titulo at kumain og 3 kilong karne at hindi mapigilan ang sarili at madidiskwalipika. Para sa kanyang mga tagahanga at para sa kanya mismo, para sa kanyang karera, isang malakan pagkakamali iyon. Isang bagay na hindi niya dapat linisin. Para sa isang estudyante, pwede rin siguro kapag day off o holiday. Pero bago mag-finals, manunood siya ng 3 pelikula noong gabi bago ang klase at matutulog ng matagal. At sinisira ang mga pagsusulit niya. Malaki ang kasalanan niya sa sarili niyang ina. Paano naman ang isang pastor? Manigarilyo? Sabi mo, hindi kasalanan para sa kahit sino ang manigarilyo, di ba? Ano kaya ang iisipon mo kung magsisimula akong manigarilyo? Hindi ito makasalanan. Hindi naman sinasabi ang Biblia na huwag manigarilyo, di ba? Paano kung ang isang pastor ay uminom ng 2 bote ng vodka noong gabi bago ang linggo at nawalan ng malay at hindi na magising? Kaya kung ano ang tama o mali ay nakasalalay sa kung ano ang iyong layunin at kung ano ang iyong direksyon, kung ano ang gusto mong maging.
Kung gusto gayod nimo nga siguradong manalo sa talent match, kinahanglan gayod na ikaw. Kontrole ng iyong sarili. Siguradong nasa maayos kang kalagayan kinabukasan ng umaga. Kung ikaw ay isang mga awit at may konsyerto ka bukas, hindi ka pupunta sa karaoke at kakanta sa ud ng malakas ang iyong boses sa gabi bago ang palabas, tama ba? Bernard, hindi mo naman ginagawa yan, di ba? Busa, pangutano na to ang kaugalingon. Unsay akong katuyuan sa kinabuhi ug asa ko padulong. Mateo 7, versikulo 22. Kaya, kapag tinatanong ako ng mga tao, tama ba ito o mali? Gusto kong magtanong, ano ang layunin mo sa buhay? Ano ang direksyon mo? Kung masasaktan ka sa katotohanan, sasabihin kong ayos lang. Ayaw tuo kung mungingon ko nga okay ra. Nagdepende ang tanan sa imong gilauman ug direksyon. Daghan ang muingon nako ni anang adlawa, Ginoo, Ginoo, wala ba kami natanag sa imong ngalan? Og sa imong ngalan naghingilin og mga demonyo, ug naghimo og daghang milagro. Ginagawa naton ang mga tamang bagay. Ginagawa namin ang tila Kristiyano. At ito ay kamangha-mangha. Nagpalaya sila ng mga demonyo sa pangalan ng Anginoon. Gumawa sila ng mga himala. Ngunit ano ang sinasabi ni Jesus? Versikulo 23. At pagkatapos ay ipahayag ko sa kanila, hindi kita kailanman kailangan. Lumayo kayo sa akon, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Ano ang layunin nila sa paggawa sa lahat ng mga bagay na iyon? Pagpapalayas ng mga demonyo at ang paggawa ng mga himala ay isang bagay na ginagawa nila nang hindi nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Magkaiba ang kanilang direksyon, ang kanilang layunin. Siguro ginawa nila iyon para sa sarili nilang karangyahan. Siguro ginawa nila iyon para magpasikat at magyabang. Kaya hindi ang mga resulta ang kanilang ipinapakita. Inilalabas nila ang lahat ng resultang ito. Ginoo, naghingilin kog demonyo og nagmilagro, apan miingon ka, mga malapason. Ikaw ay mga taong walang batas dahil hindi mo sinunod ang akong mga daan. Hindi mo sinunod ang salita ko. Alam mo ba kung ano ang isa sa mga pinaka nakakainis na bagay sa buhay? Kahit man lang para sa akin. Kapag nagpapagupit ako at kapag hinahawakan ng mga tao ang buhok namin, inaantok ka. Kaya minsan, nakakatulog ako, tapos nagigising din. Pagising ko sa harap mismong salamin, ibang tao na ang nakikita ko. Ang barbero, kay nakasabot siya, nagbinuutan ug wala na nangutana unsay akong gusto. At kapag wala ka ng masyadong natitirang buhok sa ulo mo, nagiging sensitibo ka sa kung paano nila ginugupitan ang buhok mo. At paggising mo, may pilo ka na ito sa ulo mo. Iba ang tingin ko sa sarili ko sa salamin at talagang naiirita ka na. At ang pinakamasamang bahagi ay gusto pa rin nilang ikaw ang magbayad para dito. Ngayon, paano naman tayo? Kapag tayo ay binigyan ng gawarin, ibinibigay sa atin ng Diyos ang huling resulta. At naitatanong ba natin kailanman, Diyos, paano mo gustong gawin ko ito? Anong estilo ang gusto mong makita ito? Saang daan mo gusto akong tahakin? Ngunit noong panahon ng manahukom at marahil katulad natong aron-ngaron, napakaraming tao ang nag-isip ng sa tingin nila ay tama. At sabi nila, Diyos ko, ngunit kumakapit pa rin kami sa iyo. Nung kami ay may mga problema, lumapit kami sa iyo, hindi sa ibang mga Diyos. Hindi nila binitawan ang Diyos. Naniwala sila sa Diyos. Ngunit,
Ginawa nila ito ayon sa kanilang mga pamamaraan. Ngunit kapag may problema, lumalapit sila sa Diyos. Sabi nila, ano ang mali doon, Diyos ko? Hinanap kita. Kapag may problema, lumalapit ako siya o nanalangin siya. At iniisip nila. At marahing ngayon ay iniisip natin na iyan ang Diyos sa buhay at tahanan. Tama ba? Dahil lumapit pa rin ako sa Diyos. Hindi talaga nagtanong mula pa sa simula, paano nga ba ito nais ng Diyos? Kapitulo usa, duha. Nag-ingon ang Ginoo, ang Juda ahaon. Tanawa, gihatag ko ang yuta kaniya. Dito, ang Juda ay aon. Ibinigay ko na ang lupain sa kanyang kamay. Ito ay nasa perpektong panahunan. Panahunang perpekto, ibig sabihin ay tatos na. Sa mata ng Diyos, tapos na. Tapos na. Perpekto ito. Nakumpleto. Ngunit pagkatapos, sa mga talata 4 at 5, sinasabi nito, umahon ng Juda at ibinigay ng Panginoon ang mga Kananeyo at ang mga Ferezyo sa kanilang mga kamay at kanilang tinalo ang 10,000 lalaki sa ikalawang pagsalakay. Natagpuan namin ang Adobe Bisek sa Bisek at nilabanan namin sila. At tinalo nila ang mga Kananeyo at ang mga Perizeyo. Natalo nila ang mga ito, ngunit hindi ito nasa perpektong panahunan. Pinapos ito ng Diyos. Sabi ng Diyos, tapos na ito ng tuluyan. Talagang 100% talaga? Ngunit, nang gawin nila ito, hindi nila ito gilawa ng 100% ng may pananampalataya. Ginawa nila ito ng walang pag-asa at ang kanilang trabaho ay natapos na. Itingnan natin kung taano. Parang natalo nila ang mga ito. Tama? Oo. Sa una, natalo sila. Noong una, ginawa namin. Tama. Pero kung ganon, hindi pa pala kompleto. Parang noong sinabi ng Diyos sa pagdating ng mga Israelita sa Gritman, umaahon sila sa Kadesh. Angkinin mo ang lupain, sapagkat ibinigay ko na ito sa imo. Muli, ayan sabi ng Diyos, sa perpektong panahunan, ibinigay ko na ito sa iya. Sabi nila, hindi pwede. Sabi ng Diyos, tapos na. Buo at buong puso ko iyong ibinigay sa iyo. Pero binaligtad nila ito at sinabing, hindi, hindi, hindi. Hindi maaring manalo. At itong si Kainan at ang mga Kainanita. Habang iniisip natin ito, kaugnay ng atang buhay ngayon, isipon natong atong mga kasalanan, ang mga hamong kinakaharap naton sa atong buhay, ug ating paghambingin kung paano nato ni sinasakop ang lupang ito ng Kanaan, ang lupang ipinangako sa atin ng Diyos, ang mga pagpapalang ipinangako sa atin ng Diyos ngayon. At tinatanggap at ginagawa namin itong realidad. Ihambing naton iyan sa kung paano iyon ginawang realidad ng mga Israelita. Kaya't magpatuloy tayo sa talata 16, 16 hanggang 21. Amakat kami sa 15, pero 16 hanggang 21. Ang mga inapo ng kinita na biyena ni Moises ay umahon mula sa lungsod ng mga puno ng palma kasama ang mga anak ni Juda patungo sa ilang ning Juda na nasa timog ning Iraq. At sila'y yumaon at nanirahan kasama ng mga tao, at ang Huda ay sumama kay Simeon na kaniyang kapatid, at kaniyang sinaktan ang mga Kananeo na naninirahan sa Sapat at lubos na nilipol. Kaya't ang pangalan ng lungsod ay tinawag na Horma. Pagtatapos, sinakop ang Juda ang Gaza kasama ang teritoryo nito, at ang Askalon kasama ang teritoryo nito, at ang Akron kasama ang teritoryo nito. Ngayon, ang Panginoon ay sumasayuda, at kanilang sinakop ang burol. Ngunit hindi nila napalayas ang mga naninirahan sa lambak sapagkat sila ay may mga karuwaheng bakal. Parang tuluyan na nilang winasak ang mga ito at nagpatuloy sila. Pero sinasabi nitong winasak na nila sila.
nanalo sila, pero ang totoo ay hindi nila napalayas ang mga naninirahan. Bakit? Dahil mayroon silang mga karwahing bakal. Magandang dahilan ba iyon? Kapag hindi natin matapos ang gawaing ibinibigay sa atin ng Diyos, o kapag hindi natin talaga mapagtagumpayan ang ating mga kasalanan, lagi tayong may maliit at walang kabuluhang dahilan. Mayroon silang mga karwahing bakal. Ibig kong sabihin, sa ngayon hindi mo pa ba nahanap? Nakakamangha kung paanong noong pumasok ang 10 espiya, sabi nila, napakalalaking tao nila. Para tayong mga tipaklong kung ikumpara sa kanila. Pero nang pumasok na talaga sila, sinisira nila o lahat ang mga yan, di ba? Kaya sino ang sinungaling? Pumasok talaga sila. Pareha-pareho lang ang mga tao roon. Dahil ba sa ikalawang henerasyon ng mga Israelita, bigla na lang silang lumaki? Magkaiba ba ang mga gene? Hindi. Nang pumasok sila bilang pagsunod sa Diyos at nangako ang Diyos, hinayaan nilang lipunin nila ang mga higanting iyon. Yung mga malalaking tao. At bigla na lang, sila'y nawasak, lubos na nawasak. At bigla na lang, dahil mayroon silang mga karwahing bakal, nagpapatuloy ito sa talata 20. Pagkatapos ay ibinigay nila ang daang iyon kay Caleb, gaya ng ipinangako ni Moises. At nagmaneho siya palabas mula roon, 3 anak na lalaki ni anak. Paraan ni anak, ang 3 tao, ngunit hindi pinalayas ng anak ni Benjamin. Ang mga Jebuseo na naninirahan sa Jerusalem, kaya't ang mga Jebuseo ay nanirahan kasama ng mga anak ni Benjamin sa Jerusalem hantod sa araw na ito. Kaya ipinakita sa kanila ni Caleb kung paano ito ginagawa. Pinalayas niya sila. Sige. Ilang taon na ba si Caleb noon? 50? 80? Siya ay 80 taong gulang. At ginawa niya ito. Magpatuloy tayo mula sa talata 27 ngayon. Sinasabi sa bersikulo 27, ngunit hindi sinakop ng Manases ang Bethshan at ang mga nayon nito, o ang Tanak at ang mga nayon nito, o ang mga naninirahan sa Dor at ang mga nayon nito, o ang mga naninirahan sa Iblium at ang mga nayon nito, o ang mga naninirahan sa Megiddo at ang mga nayon nito. Kaya't ang hari at mga kabalyero ay nagpumilit na manirahan sa lupain. Ano ba yung paulit-ulit na sinasabi rito? Hindi ko sila pinalayas. At ano ang kanilang dahilang? Hindi namon sila pinalayas dahil gusto namin silang gamiton para sa among mahirap na paggawa. Gamiton sila bilang atong mga alipin. Minsan, hindi madaling panatilihin ang ating pananampalataya. Kailangan ng pagsisikap, kailangan ng paghihirap, kailangan ng trabaho. At minsan, kailangan nating itapon ang mga bagay na hindi naman natin kailangan. Ikaw ba yung tipong iniingatan ang lahat mula sa nakaraan? May kilala akong sa loob ng aming pamilya at mga kaibigan ko na hindi marunong magtapon ng mga bagay-bagay. Kung ayaw mong gawin yan, naintindihan ko. Dahil kapag itatapon mo na ito, masasabi mong, balang araw, kakailanganin ko rin ito. Isang araw. May sentimental value sa purun. Ibinigay ito sa akin ng lolo sa tuhod ko. May dahilan naman talaga kung bakit natin sila dapat panatilihin. Apan sa espiritual, ang mga butang dili nato kinahanglan o dili makatabang sa atong pagtubo. Kinahanglan nato kining isalikway. Yan ang mga chainmate napping. Mga bagay na hindi gaanong mabote para sa aking spiritual na kalusugan, kagalingan.
Kaya ba natin silang itapon, mga walang puso? Oo. At iyan ay kabanalan, pagtatalaga, ang kakayahang putulin, tulad ni Abraham, ang mga bagay na hindi kinakailangan, ang mga bagay na maaring makahadlang. Wala gitnang landas sa aton buhay pananampalataya. Alinman sa ikaw ay nasa panig ng Diyos at tumatakbo ka, nakikipagkarera kasama ang Diyos o tumatakbo ka sa likuran. Kung magsisimula kang mahuli, sandali ragiyon. Malayo ka nang nahuli at minsan mahirap talagang makahabol. Balikan natin ang verse 31. Talata 31. Hindi pinalayas ng Aser ang mga naninirahan sa Atyo o ang mga naninirahan sa Sidon o sa Ahla o sa Absid o sa Helba o sa Afek o sa Reho. Kaya't ang mga Aserita ay nanirahan kasama sa mga Kanaaniyo, ang mga nanirahan sa lupain, sapagkat hindi nila sila pinalayas. May nakikita ka bang kakaiba rito sa talatang ito? Bersikulo 32. Kaya't ang mga Aserita ay nanirahan kasama ng mga Kananeo. Dati, hindi sila nagpalayas, kaya't ang mga Kananeo ay nanirahan kasama sa mga Israelita. Pero ngayon, nagbago na ang ayos. Sinong pangunahim? Ang mga Israelita na ngayon ang naninirahan kasama sa mga Kanaanita. Hindi rin naman sila ang may-ari. Nangungupahan sila ngayon o nangihiram. O pwede bang sabihin ito? Pwede ba kaming manatili rito at tumira kasama ninyo? Nung una, ayos rang o parang ayos rang. Winasak namin sila pero hindi namin sila napalayas lahat. Kahit papaano ay gagamitin natin ang ilan sa kanila para sa mahirap na paggawa at gagamitin sila bilang mga alipin. At sila ay nabubuhay kasama natin, ngunit nasa ilalim ng kontrol. Maganda ang tulog. Parang matalinong tang. Magandang kompromiso. Pero kung gayon, tandaan, versikulo 27, balik sa versikulo 27, patungo sa dulo. Kaya't nanatili ang mga Kananeo sa paninirahan sa lupaing iyon. May dahilan ang mga Kanaanita kung bakit sila nagpumilit, kung bakit sila nanatili. May layunin sila kung bakit sila nanatili. At sa huli, nagbago ang lahat. Kung hayaan mong manatili ang kahit kaunting binhi ng kasalanang iyan at pagninilay-nilayan mo at sasabihin mong, kaya kong kontrolin, napakaliit lang nito, napakaliit, kaya hindi ito makakasama. Ngunit ang kasalanang iyan ay nagpapatuloy sa iyong sistema o sa iyong buhay. At bago mo pa mamalayan, mas malaki na pala ito kaysa sa kaya mong kontrolin. O sa pagkakaron, mao ka na ang tag-iya sa yuta, sa tibuok nga rehiyon nga ana diha. Nagkaroon silang determinasyon na manatili. At kahit sa kabilang mga pag-uusig na iyon, malamang na nahirapan pa rin ang mga Israelita. Nagpumilit sila. Sa huli, sila ang naging pangunahing mga hurado. Kabanata 1, versikulo 33, ay hindi nagpalayas ang mga naninirahan sa Bet-Semes o sa mga naninirahan sa Bet, ngulit nanirahan kasama ng mga Kanaanita. Ang mga naninirahan sa lupain at ang mga naninirahan sa Bet-Shemesh at Bet-Anas ay naging sapilitang paggawa para sa kanila. Ang Bet-Shemesh at Beth ay kilala noon bilang mga sentro ng idolatriya. At hinayaan na lang nila iyon. At ano ang mangyari kapag hinayaan mo ang mga bagay na iyon? Parang mga bagay na sinasabi natin, lahat ng iba pang mga bagay na ito ay hindi ko maarang itapon, ngunit ang isang ito ay may napakalaking halaga para sa akin. Sa iba't ibang paraan. Ano ang nangyari? Talata 34, nang magkagayo'y pinilit ng mga Amoreo ang mga anak ni Dan sa lupaing maburol sapagkat hindi nila pinayagang bumaba sila sa lambak.
Hayaan mong basahon ko ulit iyan. Talata 34. Nang magkagayoy, pinilit ng mga Amoreo ang mga anak ni Dan. Sino mga magagaling dito? Sino mga Israelita? Ang mga Amoreo o ang mga Dan? Dan, di ba? Kaya noong simula, dapat sana silang palayasin ng tuluyan. Ngunit ilan lang ang natira sa kanila at para na lamang silang naninirahan kasama ng mga anak ni Israel. Unya, nausab ang mga butang, mipuyo ang mga Israelita uban sa mga Kanaanhon, ug karon ang mga Amorehanon kay tribong Kanaanhon mipugong sa mga anak ni Dan sa kabungturan. Giabog nila sila, ingon sila, ayaw mo pagsulod sa among yuta. Nawala nila ang mga ito. 35. Gayon pa man ay nagpumilit ang mga Amoryo na manirahan sa bundok Heres, sa Ahihalon at sa Shadelber. Ngunit nang lumakas ang kapangyarihan ng sambahayan ni Jose, sila ay naging sa pilitang paggawa. Kaya pinayagan ng Diyos ang Contigus na tulungan ang mga Israelita na madaig sila. Pero parang inihanda ng Diyos ang hapag-gaunan para sa imo, para sa kanila at hindi nila kaya. Mga nanay, kayo ang naghahanda ng mesa. Kayo ang naghahanda ng pagkain para sa inyong mga anak. At sila'y nakaupo roon at nag-isip, ano ang gagawin ninyo? Naku! Sabi ng Diyos, inihanda ko ang lahat. Nagpadala akong mga putakti. Ibinigay ko ito sa iyo. Kumain ka na lang. At ihanda mo ang buong pagkain, ang buong hapunan para sa iyo. Pumunta ka na at kainin mo na. At pupunta sila. At paano? Huwag mong hayaan gamitin ang mga braso ko. Pakainin mo ako. Mas marami kang ipapakain sa kanya at iba pa. Ilayo mo ang pagkain ng 1 linggo, saka sila kakain. Ngayon, ikumpara natin iyan sa buhay natin. Naniniwala ka ba nga binigyan tayo ng Diyos ng tagumpay laban sa atong mga kasalanan? Amen. Amen. Anong klaseng tagumpay? Ganap na tagumpay o kalahati? 50% na tagumpay? 70%? Sa pagitan, marahil 87 siyam na po. Ganap na tagumpay. Kailangan pa ba natin makamit ang ganap na tagumpay? Madalas, kapag nagkakasakit tayo nitong mga nakaraang araw, pakiramdam ko ay may kung ano at may kung ano talaga. At baka maiugnay mo rin ako kapag medyo lumala ang sakit natin kaysa dati, karaniwang trangkaso, maiisip mong, may sakit ba ako sa katawan? May tumor ba ako? Maaron ba kung isang bagay, may virus ba ako? Magkakaroon sila og Ebola? Kaya nagmamadali kaming pumunta sa mga doktor at nagpatingin sa doktor. Ayaw nating kailaon ng kahit anong maliliit na bagay na ito sa loob ng ating sistema, di ba? At kung may makita tayong anumang bagay sa loob, mapaminsala man o hindi, gusto nating bilisan at itapon ito. Salamat, sige, kailangan nating maghintay ng 6 na buwan at tingnan natin. Bakit pa ako maghintay ng 6 na buwan? Sa loob ng 6 na buwan, alam mo, kinatakakutan mo. Pero pagkatapos ay sasabihin sa atin ng Diyos, uy, mayroong kang isang bagay sa iyong kaluluwa, sa iyong espiritual na buhay. May bumababagabag sa iyo na magduulan sa iyo ng matinding pinsala sa hinaharap. Ayos lang. Hindi ko nakikita. Sa tingin ko, huwag kang mag-alala, huwag kang mag-alala. May kontrol ako rito. Mga Hukom 1:36. Ang hangganan ng mga Amoreo ay mula sa paakyat ng Akramim, mula sa Zedla at paitaas. Ano ang mali sa talatang ito? Ngayon, balikan natin ang bersikulo 9, Kabanata 1, bersikulo 9. Sinasabi nito na pagkatapos nito
Ang mga anak ni Yuda ay bumaba upang lumaban sa mga Kananeo na naninirahan sa maburol na lupain at sa Negeb at sa mababang lupain. Sa madaling salita, ang Juda, ang mga Israelita, ang nagdesisyon kung saan ang mga hangganan. Apan ng versikulo 3 nga utlanan na sa Emirates, ang mga hari na ang nagbuot sa mga utlanan. Bumaliktad na ang lahat ngayon. Ang hindi pagpapalaya sa kanila ay hindi ang problema ng kanilang lakas o kanilang kakayahan. Ito ay isang problema sa kanilang pananampalataya. Problema iyon ng mga gawa, hindi ng mga pangyari. May problema ito sa puso. Gaano kalaki ang iyong tiwala at gaano kalaki ang iyong paniniwala sa Diyos? Sino ka? Para kanino ninyo pinalalayas o pinalalayas ang mga Kananeo? Sabi nila, hindi, mas maginhawa para sa amin na makasama ka. Kaya nilang gawin ang mahirap na trabaho? Oo, para sa aking kaginhahawaan at kaginhawaan, oo. Ngunit ano nga ba ang utos ng Diyos? Palayasin sila. Ginagawa ba nating ito para sa aking sarili at sa aking ikabubuti? Ang Diyos ba ang kailangang maglingkod at siyang kailangang gumawa ng lahat ng gawain para sa aking kaginhawaan, kaligayahan at kapalaran? O ginagawa ko ba ito kahit na ito ang buhay ko, kahit na ito ang aking lupain, ginagawa ko ba ito para sa layunin ng Diyos? At ang layunin ng Diyos ay gawin itong isang lupain kung saan natupad ang pangako. Ang mga tunay na naniniwala at nakakakita sa kalooban ng Diyos ay, tulad ni Caleb, ay tuluyan silang palalayasin. Ngayon, bilang konklusyon, basahin natin ang Mateo 15 talata 19. Iya ang Mateo 15 versikulo 19. Sapagkat sa puso nang gagaling ang masasamang pag-iisip, mga pagpatay, mga pangangalunya, mga pakikiapid, mga pagpatay, mga pagsaksi sa kasinungalingan, mga paninirang puri. Ito ang mga bagay na nagpaparumi sa tao. Ngunit ang kumain ng hindi naghugas ng kamay ay hindi nagpaparumi sa tao. Ito ang mga sulagmalang tingali o na ay isultian Diyos, pito kabutang sa kasing-kasing. Tulad ng 7 tribo ng Kanaan, kailangan nating palayasin ang mga ito. At sinasabi natin na ang mga ito ay matinding kasalanan, ngunit kung gayon, naaka nato ang liso sa maong mga sala. Pagsisinungaling, pangangalunya, pakikiapid, pagpatay, masasamang kaisipan. Sino ang maghahanda ng lupain, maghanda ng lupa para sa pagpapatuloy ng Diyos? Ibinigay na ito sa ato ng Diyos. Binigay na ito sa iyo ng Diyos ng malalim. Kung gayon, kailangan natin sige at lumaban ka sa atindaan. Siyempre, ang Diyos ay nakikipaglaban sa pamamagitan natin at kasama natin. Ibinigay na ito sa ating Diyos. Kaya sa oras na ito, nais kong lahat ay manalangin o kaya'y ipikit lamang ang inyong mga mata at isipin kung ano ang aking kinakalaban, ang kinaanita na ito na kailangan ko nang palayasin. Ito ba ang aking pagdududa? Ang sama ba ng ugali ko? Ang sama ba ng load ko? Ito ba ay ang aking kawalan ng paniniwala? At maniwala tayo na sinabi na sa aton ang Diyos, ibinigay ko na ito sa iyo, sa iyong mga kamay. Tanggapin mo ito at malalampasan mo